mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita. Alam niyo po, for the past days, ang naririnig po natin sa mga ebanghelyo gives emphasis on the importance of prayer. Tama ho ba? Prayer, it is a quintessential act of a faith believer. Hindi ka po pwedeng mabuhay na naniniwala sa Diyos, pero hindi ka naman po pala nagdarasal. Amen? Amen. Parang sinabi mo sa sarili mo na naniniwala ka sa Diyos, pero ayaw mong mabuhay. Because prayer gives us life. Ang pananalangin ang nagbibigay sa atin ng lakas at buhay upang ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa araw-araw. Sa dami po ng ating mga problema at hinaharap na mga pagsubok araw-araw, wala pong saysayaan ang iyong mga pagsusumikap kung hindi ka naman po pala nagdarasal. Kailangan po tayo bilang laman ng simbahan, higit sa lahat ay laging nagdarasal. Kaya nga po noong Tuesday, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, tayo pong lahat ay gumunita at inalala na dapat tayo po ay nagdarasal ng rosaryo. Sa kasamang palad, tayo po ay nagro-rosaryo lamang araw-araw kapag buwan ng Oktubre. Aminin nyo. Tuwing Oktubre lang ho kayo nagdarasal araw-araw ng rosaryo. Kapag hindi na Oktubre, tsaka na. Next October na uli, next year na uli tayo magdasal araw-araw. Tama? Ayaw nyo sumagot. Tama. Minsan ho, tayo, ang gagawin natin, pag naalala, pag may oras na lang, kahit pagod ka na sa pag-uwi mo, next time na lang, tomorrow na lang, sa Sabado na lang, Linggo na lang, tsaka na lang ako magdadasal ng rosaryo. Hindi natin naalalaman na kada dasal natin ng rosaryo, may binibigay ang Diyos. Amen? Amen. Hindi lang ho ito yung hinihingi natin. Marami hong binibigay ang Diyos sa kada dasal natin ng mga misteryo ng Panginoon. No? Nasabi ko po yan sa garden, simula Tuesday at saka kahapon. Kahapon naman po, ang ating pagninilay ay nagmula po sa Ebanghelyo na kung saan ang alagad ni Jesus ay nagtanong sa kanya, Panginoon, turuan niyo po kami sa aming pagdarasal. At ano ang sinabi ni Jesus? Hoy, absent ho ba kayo kahapon? Hindi niyo na ho natandaan? Hindi ho ba ito yung sinabi ng ating Panginoon? Kung kayo'y magdarasal, ito ang sabihin niyo, Ama namin, sumasalangit ka. Kahapon lang ho, nakakalimutan niyo na kaagad, lagot kayo. Sino ho nagmisa? Ang kura. Lagot ho kayo, susumbong ko kayo. Ama namin, hindi ho ba? At ang Ama namin ho ay maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin ang magandang aral. Sinabi ko ho din ito kagabi sa garden. The Our Father or the prayer in general gives a lesson in life. First, prayer is a gift from God. Ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Pangalawa, prayer is a covenant. Pakikipagkaisa natin sa Diyos. At pangatlo, prayer is a communion. And today, my dear brothers and sisters, we hear again the importance of prayer. And ito, alam nyo na po ito. Kung meron po tayo mga katekista dito, alam nyo rin po ito. Dahil tinuturo natin ito sa mga kabataan. I remember when I was still part of the TOC, kami po ay nagkakatekista sa lahat ng mga schools po dito sa ating lugar. At tinuro ko po yung formula ng prayer. Ano ho yun? Acts. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Pero pag ako dinadagdagan ko po ng isa, palibasa, Carmelite nga po ang ating spirituality. Ano po yung isang S? Silence.
No? Yung apat na una, ito po, sino ang nagsasalita? Tayo. Tayo lahat nagsasalita dyan. Pero yung huling S, yung pangalawang S, ang Diyos naman ang dapat mangusap sa atin. Kaya meron akong isang S na dinadagdag. Ganun pa man, our prayers does not involve only with supplications. Hindi lang po tayo nagdarasal dahil ikaw, ako, tayo ay may hinihingi sa Diyos. Amen? Amen. Tayo ay una't higit sa lahat nagdarasal upang makipag-usap sa Kanya, sa Diyos. Regardless kung ano man ang iyong nais sabihin sa Kanya, but it is not only about asking from God. And in our gospel today, nakita natin yung kahalagahan na kung saan sa ating pagdarasal, kahit hindi ka gumagawa ng mabuti, ibibigay pala sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Kahit pala ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Bakit ganun? Napaka-unfair naman ata. Kaya siguro ang daming kurakot, mas lalong yumayaman dahil siguro ibinibigay ng Diyos. Ganun ho ba ang konsepto na yun? Kaya ho pala ang halos buong gobyerno natin, ang tataba ng mga bulsa dahil ibinibigay pala ng Diyos sa kanila? Hindi ho. Iba ho yun ha. Baka ang gawin nyo, mangurakot kayo na mangurakot. Kailangan ko to Ibibigay pala sa akin ni Lord. Ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Amen. Kapag ikay nangurakot, kapag ikay nagnakaw, kasalanan yun. Hindi yun kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan mo yun. Kinuha mo lang ng sapilitan. Hindi ibinibigay sa iyo ng Diyos yun. Kaya in return, marami ang nahihirapan. Pero in our gospel, ipinakita sa atin na ibibigay sa iyo ng Diyos ang higit kailangan mo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, narinig natin, ang isang lalaki ay lumapit sa kanyang kaibigan hating gabi at humihingi ng tinapay upang may ipanghanda doon sa kanyang kaibigang naglalakbay. At sinabi sa ebanghelyo, hindi man siya bumangon dahil sa inyong pagkakaibigan, babangon siya dahil sa iyong pagpupumilit. Sa ating pong buhay, meron po kayo na laging dinarasal sa Diyos, paulit-ulit. Tama ho ba? Yung simula ho ata ng dalaga pa kayo, binata pa kayo, meron kayong dinadasal na hanggang ngayon dinadasal nyo paulit-ulit. Sinagot na ba ng Diyos? Amen kapag sinagot. Paano kung hindi? Abay, amen pa rin. No? Dahil alam mo sa pagkakataong ito, hindi lamang ito yung Lord, bigay mo na, ano ba, ang tagal. Parang ako, Lord, ano ba, yung visa ko, joke lang, yung visa ko, ang tagal. No? Regardless kung ibigay na ng Diyos o hindi pa, o meron pang pagkakataon para ikay maghintay, ayos lang. Bakit? Kasi may ibinibigay pa rin sa iyo ang Diyos. Ano yun? Pasensya. Patience. But above all else, there are at least two virtues na ibibigay ko po sa inyo bilang ating pagbabalik tanaw sa ating ebanghelyo. Una, our prayers give us humility. Kababaang loob. Hindi po tayo pwedeng humarap sa Diyos na tayo pa yung matapang. Hindi ho tayo pwedeng humarap sa Diyos na tayo pa yung galit. Lord, ano ba? Ang tagala. Kapag hindi mo ibibigay sa akin ito, lilipat ako ng relihiyon. Sinabi niyo na ba ho yun minsan sa inyong buhay? Pero meron hong ibang gumagawa. Na kapag hindi ibinigay ng Diyos ang kanilang kahilingan, andun sa ibang sekta. Andun sa ibang pananampalataya. Bakit? Because akala nila na ang pananalangin paghingi lamang sa Diyos. Nakalimutan nila that the foundation of prayer relies on humility. Bago ka humarap sa Diyos, aminin mo muna
na ikay mahina. Bago ka humarap sa Diyos, aminin mo muna that you are a beggar in front of God. Wala kang alam sa harap ng Diyos bago ka humiling sa Kanya. Minsan po kasi sa ating kapalaluan, sa ating kayabangan, sasabihin natin, naku, alam ko na yan. Mas matagal na ako sa inyo, alam ko na yan. Mas marami akong seminar na taatinan, alam ko na yan. Kaya pag nagdasal ka, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yung ulo mo, hindi mo maiyuko. Kasi, ang yabang mo, kapatid. Haharap ka sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, pero ang ulo mo, tama. Yung mga kamay mong may hawak na rosaryo, asaan? Ipinangangalanda nyo sa inyong kapwa na ikay nagdarasal. But prayer comes from the heart. Hindi po ito yung nanggagaling lamang sa ating mga bibig, sa ating mga salita. Una't higit sa lahat, ang ating panalangin ay dapat nagmumula sa ating puso. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon sa ibang gospel, kapag kayo ay nananalangin, gawin nyo, sundin nyo ang itinuturo ng mga batas ni Moises at ang mga inuutos sa inyo ng mga Pariseo. Pero, huwag nyo silang gagayahin. Dahil hindi nila ginagawa ang kanilang tinuturo. They do not live what they preach. Minsan ang gustong-gusto natin, tayo ay laging nakikita. Gustong-gusto natin laging tayo ang bida, sikat sa ating mga ginagawa para sa Diyos. Wala ho pala tayong pinagkaiba sa mga Pariseo na nagnanais lamang ma-recognize sa ating mga ginagawa sa simbahan. Amen? Amen. Kaya nga po, uulitin ko, no, yung inyong pong pagdarasal, nawawala ng saysay kapag ang intensyon nyo para sa inyong sarili. First, humility. Be humble in front of God. Na kahit sa sulok lamang kayo, kung taimtim kayo nagdarasal, mas kalulugdan ka ng Diyos. Hindi ho ba? Tulad ho ng nangyari doon sa isang Pariseo at isang nagbabalik loob sa Diyos sa labas ng templo. Ang sinabi ng Pariseo, Panginoon, salamat. Sabi nung isang mahirap, Panginoon, patawad po dahil ako po ay makasalanan at ganito, ganyan. Humility. But anong sinabi ng Pariseo? Lord, salamat at hindi ako katulad niya. Sino ang mas kinalugdan ng Diyos? Hindi ho ba yung mas may humility kesa dun sa mayabang? Kaya nga po, humility. Before you pray, humility. Pangalawang virtue na nais ko pong ibahagi sa inyo ay yung trust. Pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Na kahit hindi mo pa hinihingi, maniwala ka, magtiwala ka, ibibigay sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? Amen. Tulad nga po ng nasa Gospel, Matthew 6:24 verse 36, ano po ang sinabi ng Diyos, ng ating Panginoon? Look at all the birds in the air. No? They do not sow or reap, but the Heavenly Father feeds them. Look at all the lilies in the fields. They do not toil or turn, but the Heavenly Father clothed them. Ibinibigay na ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Ano pa kaya tayong mga tao na ginawa niya sa kanyang sariling imahe? Ibibigay niya po sa atin ang ating kailangan. At higit sa lahat, ibibigay niya sa atin kung ano yung mas ikagaganda ng ating kaluluwa. Kaya nga po, seek first the kingdom of God.
Seek first His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat po yan ng kailangan nyo, didinggin ng Diyos. But first, sundin nyo muna siya. First, sundin nyo muna ang kanyang mga kagustuhan. Nang sa ganon, mas maramdaman nyo na kayo'y karapat-dapat sa kanyang ibibigay. Seek His kingdom. Kaya nga po, napakaganda noong pangalawang parte ng ating ebanghelyo. Kumatok ka at ikay pagbubuksa. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock, it will be opened to you. Sino ho sa inyo yung mga humingi ng tulong sa inyong kapwa, sa inyong kaibigan, most especially? Taas ho ang kamay. Di ba, halos ho lahat tayo, humihingi tayo ng tulong sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, no? Tayo ay minsan nang humingi at tayo binigyan. Tayo minsan nang humanap at tayo nakasumpong. At minsan na din tayong kumatok sa pinto ng iba at tayo'y ipinagbuksan. Kaya nga ang aral na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat tayo rin po ang maging daan ng biyaya ng Diyos. Hindi ho pwedeng natanggap na natin ang biyaya, sarado na ang ating palad. Hindi ho pwedeng pag tayo ay sinagot na ng Diyos sa ating mga pangangailangan, tinatrangka na natin ang ating pinto. Ang gagawin nyo pa minsan, yung kurtina nyo, isasarado nyo. Bakit? Baka sumilip dun yung mga nangungutang sa inyo. Tama ho ba? Ayaw nyong umamin. So alam nyo na mamaya, lalapit ho ako sa inyo. Mangungutang ako. Tingnan natin kung gaano ka-open ang inyong palad at puso sa pagbibigay. That is the power of prayer. No? Na hindi lamang ikaw ang humihingi para sa iyong kagustuhan, bagkus our prayer is communion. Ipinagdarasal mo rin yung pangangailangan ng iyong kapwa. Ano hong saysay kung ay pagdarasal mo lang sarili mo, pero wala kang pakialam sa iyong kapwa. Kaya nga, sinabi ko rin po kanina, it is a covenant with God. Kaya nga ang tawag natin, Aba, Father, our Father. Hindi ho, Ama ko. Ikaw lang ang anak ng Diyos? Ikaw lang ba ang laman ng simbahan? Kaya Ama ko? Hindi ho. Ama namin. Ibig sabihin, tayo po, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay sa Kanya at Siya ay sumasa atin. And because prayer is a covenant, therefore it is also a communion with one another. Pakikipagkaisa din natin sa ating kapwa, sa isa't isa. Kaya nga po, tignan nyo at suriin nyo yung inyong mga buhay pananalangin. Kayo ho ba ay binabago ng Diyos? Sa inyo ho bang buhay pananalangin, kayo ho ba ay mas nagiging mabuting tao? O baka wala ho nagbabago? Baka ho sa kada Ama namin at Aba Ginoong Maria nyo, mas lalo hong humahaba ang sungay nyo. Sariwain nyo ho ang inyong mga sarili. Because our prayer should lead us closer to God, not away from God. Kaya nga, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Teresa of Lisieux once said, para sa akin, ang pananalangin is a surge of heart, nanggaling sa puso. It is a cry, it is a recognition, both joy and suffering. That is prayer. Na sa kabila ng mahihirap na dumadaan sa ating buhay, there is joy. Bakit? Because you know that through prayer, ibibigay na sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Why? It is a gift. It is our covenant. And it is our communion with one another. Amen.